Sa positive naman, eto guys, maganda naman yung positive kasi pagdating sa kabuhayan, kaperahan, may mga bagong opportunities. Etong mga bagong opportunities na to guys, yan yung magiging daan para sa pagtupad mo ng dream life mo mga kapiksi. Magiging maganda yung takbo ng inyong kaperahan. Yung iba sa inyo may tutulong. Parang third party. Hindi, ibig sabihin parang may tutulong no, na tao na dahil dito sa tao na to, doon magkakaroon ka ng oportunidad. Siya yung magiging daan, mga kapiksino, para dun sa opportunities mo, and yung opportunities na yun naman yung magiging magsisilbing daan, no? Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is monthly horoscope para ngayong March para sa Pisces, Sun, Moon, Rising sign and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Ito yung mga angel messages para sa inyo. Wow, there's something better na paparating sa inyo guys ngayong March, no? So brace yourselves mga kapiksi. Huwag kayong malungkot, huwag kayong mag-alala kung sa tingin nyo walang nangyayari sa buhay nyo, guys. Actually, kung wala naman kayong ginagawang pagbabago, wala naman talaga magbabago sa buhay nyo, mga kapigsi. Palagi ko yan sinasabi sa inyo, kahit gaano kaganda ng mga naririnig nyong reading sa ating channel, guys, kasi maganda yung energy ng reading, it doesn't mean na maganda din yung mangyayari sa inyo kung wala naman kayong ginagawang pagbabago sa buhay nyo. Kasi energy yan guys no? So ikaw palagi yung carrier ng energy mo, ikaw palagi yung source ng energy mo mga kapiksi sa buhay mo. So kung gusto mong maging maganda or may mga better na dumating sa inyo, syempre dapat ikaw mismo baguhin mo yung energy mo guys, okay? But this is a reminder na there's something better na paparating sa inyo as long as inaalay nyo yung sarili nyo sa ganitong energy guys. Okay, so make sure na palagi kayong mag-focus sa positive. Sabi ko nga sa inyo guys, dalawa lang yung rule ko sa buhay, no? Una, maging positive. Pangalawa, maging consistent sa pagiging positive. You have to remind yourself guys, every single day, to be positive, be positive. Dahil tayo ay tao lang at hindi talaga maiwasan na manega tayo guys. But every time na maramdaman nyo yun, remind yourself again, be positive, okay? Be positive, okay? Para magaganda din yung ma-experience nyo, okay? So there's something better. Make sure na baguhin nyo din yung sarili nyo para ma-experience nyo yan guys. Another message para sa inyo, communicate clearly guys. Communication ang susi para sa mga matiwasay, maayos na pagsasama sa lahat ng aspeto ng buhay, sa trabaho, negosyo, sa lapi, sa kabuhayan, sa relasyon, sa kaperahan, sa community, sa lahat guys, no? Kailangan ng masusing communication. So make sure na if meron kayong mga kailangan na isettle sa buhay nyo, makipag-usap kayo na maayos, make sure na kung ano yung boses mo, marinig nila kung ano yung gusto mong iparating, yung mensahe mo, and kung ano yung mensahe nila sa'yo, make sure na naintindihan mo rin. Dahil ang communication ay two-way guys, hindi yan one-way lang. So, yung sinisend mo and yung natatanggap mo. So, make sure na maliwanag, walang gray area mga kapiksi. Kapag merong hindi maliwanag, make sure na magtanong. Okay? Alright. And another message, Pisces, ito yung forgiveness guys. Paalala na matutong magpatawad, no? Forgiveness para mawala yung mga negative emotions sa puso nyo guys. Galit, anger, hatred, resentment, grudges, yung mga puot, yung mga kinikimkim nyo sa puso nyo. Those are negative energies. Therefore, nagkukos siya ng negative impact sa buhay nyo. Nagiging balakad siya sa inyong kaligayahan, kasiyahan, kasaganaan, kapayapaan. So, alisin yung mga negative emotions na yon by through forgiveness, guys. And yung forgiveness, again, no, it's not something that you do for them. You do it for yourself. Ikaw ang main beneficiary, no? Kapag kayo ay natututong magpatawad, mga kapiksi. So, eto guys, i-mind nyo na tong something better na to. So, bunutin natin. Ito naman ay sa love, guys. Love message para ngayong
March. So, iba-iba kayo ng sitwasyon, guys, no? Kaya kung ano lang yung makaresonate sa inyo, take that message. So, una, give your relationship a chance bago kayo maghiwalay. Kasi for some of you guys, no, merong hiwalayan na maaaring maganap sa relationship. Ito, kung hindi na talaga maisasalba, may mga relationship na pwede pang isalba, guys, no? Kaya nga nakalagay dito, give your relationship a chance. So, nadadaan yan sa pag-uusap, communication, di ba? Kaya nga nakalagay, communicate clearly, mga kapiksi, no? Pag-usapan, di ba? Sometimes nasisettle. Sometimes, pwede pa. Sometimes pinaglalaban, sometimes gusto pa, no? But if in case na ginawa nyo ng lahat, binigyan nyo na ng chance, and hindi pa rin nare-resolve, no? You decide, no? Whether gusto nyo nang bitawan or gusto nyo pang ipagpatuloy and patuloy kayo masaktan. Sometimes yung separation, ito namang separation, guys, no? Pwedeng temporary lang, pwedeng permanent na. So, minsan kasi, kapag ka nag-aaway, diba, nagkakatampuhan, nagkakaroon ng cool off, no, hindi mo na nag-uusap, minsan naghihiwalay talaga, only to magkabalikan ulit, guys, kasi during those separate times, doon nila nare-realize na, hindi ko kaya mabuhay nang wala siya, mahal ko pala siya, kailangan ko siya, ganyan-ganyan. So, sometimes, napapabuti yung hiwalayan kasi doon nare-realize kung gaano talaga kamahal yung isa't isa. And then, sometimes, permanent na, no, na kapag ka nagkahiwalay, doon na-realize, masarap pala. Wala palang sakit sa ulo. Tahimik pala, 'di ba? So, kanya-kanyang realization yan, mga kapiksi. So, it's either for the better or for the better. Parehas lang naman yan. Magiging better yung results niyan para sa inyo, guys, no? So, yeah. It doesn't mean na kapag separated kayo, is there something wrong. It's just that hindi talaga siya nag-work out. Maaaring magkaiba talaga kayo ng preference. It's not that hindi nyo mahal yung isa't isa. Sometimes people separate hindi dahil sa hindi nila mahal yung isa't isa, pero dahil hindi talaga sila magkasundo, magkaiba ng preference. Yun lang yun, mga kapiksi. Wag naman nating isumpa-sumpa yung pag-ibig, no, dahil lang sa naghiwalay, guys. Okay? Alright. You will find the right person for you then, guys. And ito naman, honeymoon, ito naman sa mga kapiksi natin na talagang sweet-sweet pa, masayang-masaya pa, no? Bago pa lang sa relationship. So, for some of you guys, samantalahin nyo yung stage na yan kasi yan talaga yung pinakamasarap na stage pagdating sa relationship. Actually, ang pinakamasarap is yung ligawan, diba? Alright, so comment down below if naka-resonate kayo dyan. Hanapin natin yung energy ng Pisces, guys. Shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex, reverse breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, money shaker jars, aventurine, tsaka citrine, guys, available sa atin, no? Mag-send lang kayo ng email, mag-send lang kayo ng message sa WhatsApp, may kita nyo sa description, tsaka sa comment, guys. So, Pisces, kayo ay represent ng Queen of Cups. Meron din tayong presence ng another water sign energy, Cancer, Pisces, Scorpio, Air sign, Aquarius, Gemini, Libra. So, for some of you guys, maaaring may ganyang element kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with other signs na may ganyan.
sa kanilang natal chart. So, unahin na natin yung nakakaiyak guys, no? Kasi for some of you, yung sinabi nating separation kanina mga kapiksi, maaaring malakas yung energy na to. Sa love, ito guys, maaaring magkaroon ng separation dahil sa third party issues. Pwedeng dahil sa third party na mistress or kabet guys, pwede rin na LDR kasi trabaho, no, kaya magkahiwalay. Syempre pagka LDR, ibig sabihin pwedeng lalabas ng bansa or ibang probinsya, ganyan, so magkakalayo. So yun yung literal na separation physically. Magkakahiwalay dahil sa trabaho, dahil sa greener pasture, ganyan. So, yung mga third party. And then, yung iba naman sa inyo, guys, literal na third party dahil sa mistress or kabet. At saka, mga friends, no? Impluensya ng friends. Yung iba naman, guys, yung third party is kaibigan. So, kunwari, ikaw, yung person mo, meron siyang kaibigan, palagi niyang kainuman, palagi niyang kasama. Yun yung nagiging third party sa relationship niyo, guys. Yung mga drama-rama sa hapon. So, yun yung nakikita natin na negative mga kapiksi. So, if ever na nakaresonate sa inyo yan, meron tayong course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Meron din tayong mga subliminals, pampawala ng kabit, pampaloyal, pampawala ng balakid, para ikaw ang piliin. So, yung 4 na subliminal na yun, guys, yung pinakamagandang combo for third parties, libre lahat yan dito sa YouTube, guys. Sa positive naman, eto guys, maganda naman yung positive kasi pagdating sa kabuhayan, kaperahan, may mga bagong opportunities. Etong mga bagong opportunities na to, guys, yan yung magiging daan para sa pagtupad mo ng dream life mo, mga kapiksi. Magiging maganda yung takbo ng inyong kaperahan. Yung iba sa inyo may tutulong. Parang third party. Hindi, ibig sabihin parang may tutulong, no, na tao na dahil dito sa tao na to, doon magkakaroon ka ng oportunidad. Siya yung magiging daan, mga kapiksi, no, para dun sa opportunities mo, and yung opportunities na yun naman yung magiging magsisilbing daan, no, magpe-pave ng way para sa mga pangarap mo sa buhay, mga kapiksi. So, sino man tong tao na to, this is somebody within your quantum bubble, parang malapit na kaibigan or malapit na kamag-anak, mga kapiksi. And, unstoppable yung energy nyo actually, guys, no? Parang walang makakapigil sa energy nyo pagdating sa pagtupad ng mga pangarap nyo, mga kapiksi, dahil sa inyong pagiging masipag at masikap sa buhay. Ito yung panahon ng pagbangon sa inyo, guys, no? Yung iba sa inyo, parang feeling ko, magi-give up kayo ng love, magi-give up kayo ng relationship para i-boost yung energy nyo sa sarili nyo, sa mga pangarap nyo sa buhay. So, mag-give up man kayo sa love, guys, pero sa sarili mo naman kayo bumabawi, no? And parang gusto mong samantalahin itong pagkakataon na to, na single ka, walang masyadong hanash sa buhay, i-boost mo yung energy mo on yourself, parang pagkakataon mo na para bumawi sa sarili mo. Again, para nga matupad yung mga pangarap mo, mga kapiksi. Okay? Just don't be too hard on yourself, guys. Huwag nyo masyadong pahirapan yung sarili nyo. It's okay na maging busy tayo sa mga trabaho, negosyo, or sa mga gusto natin sa buhay para makalimutan natin yung mga problema, di ba? Pero temporary lang yon. I mean, it's just a temporary relief, mga kapiksi. But yeah, whatever, as long as natutulungan ka mag-move on, and meron naman yung positive na result sa'yo kasi talagang makakabawi ka sa sarili mo. Okay? Alright, so i-mind mo na yan, mga pagbawi, pagbangon sa sarili, itong mga new opportunities at pag-abot ng mga pangarap, guys. Yan yung mga magagandang nakita natin para sa inyo, mga kapiksi. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Panoorin nyo to, guys, para sa Money Shaker Jars. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.